So since sa pinag-aaralan natin is, of course, doctrines of grace, and sinamarize yan in 5 points, tulip, ano yung unang point? Letter T? Total depravity. Pero, gaya ng ginawa natin last time, hindi tayo agad tumalon sa U. In fact, pumunta tayo doon sa ika-4. Ano yung letter I? Irresistible grace. Ang tawag ko dyan, ang makapangyarihang biyaya ng Diyos. At ipagpapatuloy natin yan sa ating pag-aaral. So this is somehow part 2 of what we started last week. So kaya kailangan nating maunawaan. Paano natin pagdudugtungin yung mahalagang katotohanan na ang tao ay makasalanan. At hindi lang siya basta makasalanan, lubos ang kanyang pagiging makasalanan, yung buong pagkatao niya makasalanan. Yun ang ibig sabihin ng total depravity. Patay siya sa kasalanan. So walang bahagi ng tao na hindi apektado ng kasalanan. Bagamat pwede siyang gumawa ng mabuti, pero makasalanan patay sa harapan ng Diyos. Wala siyang pwedeng gawin. Pag naunawaan natin yung katotohanan yun, mas madaling idugtong yung sumunod na katotohanan ng pinag-aaralan natin na anumang pagbabago na magaganap sa buhay natin ay dahil lang sa makapangyarihang biyaya ng Diyos. Tandaan niyo yan. Yung biyaya ng Diyos, ibinibigay yan at ito ay makapangyarihang kumikilos sa buhay ng mga tao. Ito po yung irresistible grace. Kailangan sa Diyos manggaling ang lahat. Hindi ibig sabihin, kaya nga dito daw maraming nalilito sa term, irresistible grace. At nakikinig ako kanina kay R.C. Sproul at sinasabi niya, nagulat siya, isang theology professor, nung tinanong, naniniwala ka ba sa doctrines of grace? Hindi. Bakit? Kasi hindi ako naniniwala na ang Diyos pipilitin niya ang isang tao na parang batang nagkakakaway at sumisigaw para lang maligtas. At nagulat siya, sabi niya, theology professor, pero ganun ang kaisipan. At yun ang isip ng marami. Walang magawa yung tao, ayoko sa Diyos wala siyang magagawa, hindi ganun. At later, kaya kailangan nating pag-aralan to sapagkat totoo, mula sa Biblia at sa karanasan, maraming tao tumatanggi sa Diyos. Tama? So they resist God and His grace. Napag-aralan natin last time, Acts 7:51, sa pangangaral ni Stephen, sinasabi niya sa bansang Israel at totoo sa lahat ng mga tao, palagi niyong tinatanggihan ang banal na spirito. They always resist the Holy Spirit. So sa kasaysayan ng bansang Israel, totoo naman, nagre-rebelde sila palagi sa Diyos. At ang paalala sa Ephesians 4:30 sa mga Kristiyano na to, huwag daw nating pighatiin ang Spirito Santo. Do not grieve the Holy Spirit. Ibig sabihin, huwag mong gagawin kahit pinanganak ka ng muli na masaktan ng Spirito dahil sa iyong pagsuway. Dapat magpasakop ka sa Kanya. Kung sinabi sa Kristiyano yun, paano na yung mga hindi mananampalataya? Natural, palagi silang susuway. In fact, sa Romans 10:21, ang tawag sa bansang Israel, suwail na bayan. Kita nyo? Yan ang kalagayan ng tao kapag wala ang biyaya ng Diyos sa Kanya palaging susuway. Kaya, ulitin natin. The doctrine of irresistible grace means that God is sovereign and can conquer all resistance when He wills. Kapag niloob ng Diyos sa Kanyang kapangyarihan, kaya niya na lagpasan at matalo ang pagre-rebelde ng tao. Babaguhin kasi niya yun Sino bang mas makapangyarihan, ang Diyos o ang tao? May mga nagsasabi kasi, ang isang bagay daw na hindi pwedeng pakialaman ng Diyos ay ang ng tao? Kanyang free will. Hindi papakialaman ng Diyos ang free will ng tao. Ang tanong, hanggang saan ba ang free will ng tao? Pinaliwanag ko last time, dahil siya ay pinanganak sa kasalanan, hindi absolute ang kanyang free will. Gustuin mo ngayon pumunta sa Amerika, makakapunta ka ba? Isip mo lang. Nagugutom ka, gusto ko magkaroon ng pagkain. Kaya mo ba? May limitasyon tayo at ang limitasyon ng pagkatao natin, yung ating pagiging makasalanan, lalayo tayo sa Diyos. Pero sa kapangyarihan ng Diyos, kaya niyang alisin at baguhin yung ganong pagre-rebelde. Kaya mali yung kaisipan ng marami na hindi pwedeng panghimasukan ng Diyos ng free will. Kung gayon, hindi na siya Diyos. Tayo na. Tayo pala masusunod At kung hindi sa makapangyarihang biyaya ng Diyos, lahat tayo mapapahamak. Kasi nga ayaw natin
sa Kanya. Mahalagang pag-usapan natin to kasi dito pumapasok ang totoong pagkakilala sa Diyos at kaligtasan ng tao. Marami nagkakamali dyan. Babalikan ko yung text natin last time, Daniel 4:35. Daniel 4:35, ang lahat ng naninirahan sa lupa ay ibinibilang na wala at kanyang ginagawang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga nananahan sa lupa, walang makakahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Napakagandang talata. Pinapakita ang pagiging pinakamakapangyarihan ng Diyos na wala kahit sino mang tao, wala nga daw tayo sa harapan ng Diyos kung tutuusin Kaya walang pwede na magsabi at magbali ng kamay ng Diyos, anong ginagawa mo dyan? Wala tayong karapatan. At hindi kailangan magpaliwanag ng Diyos sa atin. Kaya ito, kapag ang isang tao lalapit sa Diyos, ibig sabihin may ginagawa na ang Diyos sa buhay niya, hindi kasi siya lalapit sa sarili niya. Kaya mga nagsasabi, palagi ko namang hinahanap ang Diyos. Sigurado ka? Baka naman hanap-hanap ng konti. Hindi tungo sa kaligtasan. Malinaw ang John 6:44. Sabi sa John 6:44, walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. May mas lilinaw pa ba doon? Wala daw taong pwedeng lumapit sa Diyos malibang ang Ama mismo ang maglapit sa taong yun sa Panginoong Jesucristo at makita niyang, Panginoon, makasalanan ako, kailangan ko kayo. Pag ginawa yun ng Diyos, doon niya makikita, ang tagal niya na palang binaliwala ang tagapagligtas. At kapag dumating siya sa pagsisisi at pananampalataya, may pangako siya ng buhay na walang hanggan. Hindi na itong kamatayan ng katawan ang kauli-huli ang destinasyon at yung pagkapahamak, hindi po. Meron ng pagkabuhay na muli. Ang ganda, di ba? At dito nyo makikita bakit kailangan una makilala natin ang Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos at ang plano ng Diyos sa kaligtasan ng tao. Doon lang natin maunawaan, kaya pala kailangan natin ng Diyos. Wala tayong kahit katiting na pwedeng i-contribute o ibigay para malugod ang Diyos sa atin. Sa Kanya manggagaling yun. Sana nagiging malinaw. Meron tayong famous hymn, And Can It Be That I Should Gain? Yung fourth verse, etong sabi dun fourth stanza, Long my imprisoned spirit lay, fast bound in sin and nature's night. Thine eye diffused a quickening ray, I woke the dungeon flamed with light. My chains fell off, my heart was free. I rose, went forth, and followed thee. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Hindi ko alam kung naintindihan yung mensahe ng isang talatang iyon, na sinasabi niya, matagal na akong alipin ng kasalanan Nakagapos nga ako, hindi ko alam Lumalayo ako sa Diyos. Pero isang araw, nagbigay ng liwanag ang Diyos sa akin, at nabuksan ng aking isip, natanggal ang kadiliman, nawala yung pagkaalipin sa kasalanan, at nagkaroon ako ng bagong buhay sa Kanya. Sinong pwedeng gumawa nun? Ang Diyos lang. Kaya hindi pwedeng sa sarili mabalik. Kasi ako lumapit sa Diyos, ako nagsisi ng kasalanan ko, akong naghanap sa Kanya Wala yun sa atin. Kaya naman ganun ang Kanyang papuri. Kamangha-mga pag-ibig, Panginoon. Sana naisip nyo, bakit mahalaga na ang Diyos ang kumilo sa atin para ilapit tayo sa Kanya. At makikita natin, even the very requirements for salvation are gifts of God. Yung kailangan para ang tao maligtas ay regalo pa rin ng Diyos. Ano ba ang kailangan para ang tao maligtas? Pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at pagsisisi sa kasalanan. Pero maliwanag. Kahit yung dalawang yon galing pa rin sa Diyos. Tingnan niyo po ang 2 Timothy chapter 2,
verses 24 to 25. Ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away kundi maamo sa lahat, mahusay magturo, matyaga. Tingnan nyo ang lingkod ng Diyos, yung mga pastor, yung mga naglilingkod. Kung tayo Kristiyano, dapat naglilingkod tayo. Ang tawag alipin ng Panginoon. Hindi tayo ang bossing. Siya ang ating master Pero dapat daw, ang naglilingkod sa Panginoon, ang alipin ng Panginoon, hindi dapat makipag-away. Mahinahon yan. Di ba? Hindi ikaw ang unang gagawa ng gulo. At sabi, kundi maamo sa lahat, mahusay magturo. Kaya alam natin ang salita ng Diyos, kilala natin ang matyaga. Napakahalagang mga katangian. At sabi sa 25, tinuturuan ng may kaamuan ng mga sumasalungat. Bakit? Kahit yung mga taong ayaw makinig o nakikipagtalo. Ngayon pa naman, dami-dami gusto makipagtalo sa social media. May mabanggit ka lang, ang dami na agad. Minsan nga, iniisip po, totoong tao ba yan? Mga trolls ba yan? Isa lang ang binanggit talagang puputaktingin ka ng mga lahat ng negative comments, ano? Pero kahit daw yung mga sumasalungat, bakit kailangan turuan? Sabi, ang mahalagang part, baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkakilala sa katotohanan. Kahit yung mga ayaw sa simula, pero kapag kumilos ang Diyos, pwede na mabago ang isip at puso at malaman nila ang katotohanan patungkol sa Diyos. Kaya ng Diyos magbago, tayo hindi natin kayang magbago. So kita nyo yung kahit yung pagsisisi galing sa Diyos. Hindi galing sa tao yan. Kaya nga, nung sinabi ng Panginoon, remember yung John 6:65? Sabi ng Panginoon, "This is why I told you that no one can come to me unless it is granted him by the Father." Sinabi niya yan before Inulit niya. Kaya ako sinasabi sa inyo. Ibig sabihin, talagang sa Diyos nakasalalay. Kung paano pinagkakaloob ng Diyos yung paglapit sa Kanya, sa mga tao, pinagkakaloob din ng Diyos yung pagsisisi ng tao. Remember yung ating naunang talata sa 2 Timothy 2:25. Baka sakali, pagkalooban sila ng Diyos ng pagsisisi. So, hindi lang yung kaligtasan ang regalo ng Diyos, pati yung pagsisisi. Regalo ng Diyos. Sa Kanya lahat manggagaling. And alam niyo yung Ephesians 2:8-9, di ba? Pati yung pananampalatayang yan, galing sa Diyos. Walang galing sa tao. Kaya, kapag ka ang tao sinabing, halimbawa may nangangaral at sabi, sumampalataya ka kay Jesus at magsisi sa kasalanan, pwede niyang baliwalain yun. Pero kapag ang Diyos na kumilos sa kanya, malalaman niya, Panginoon, kailangan ko kayo. Hindi na sa Kanya galing yan. At hindi na doon sa mga ngaral galing yan. Sa Diyos na mismo. Makikita nyo ang malaking paggawa ng Diyos. The very idea of repentance o yung pagsisisi, may ginawa ang Diyos Kasi it's a turning around. Diba, metanoia? Pagtalikod. Yung dati, akala mo tama, sunod ka ng sunod sa mali, sa kasalanan, at kagaya ka ng karamihan sa mundo, papunta sa kapamakan. Biglang pinakita ng Diyos ang kalakihan ng kasalanan mo at kabanalan niya, may nagbagong malaki, ayaw mo na ngayon. 180-degree turn, hindi 360 Di bumalik ka lang sa dati. Maraming ganun, nagsimula, bumalik sa dati Hindi, yung totoong pagbabago sa kabila na, sa gusto na ng Diyos. Ang laki-laki ng magbabago. Kaya kayang gapiin o i-overcome ng Diyos ang anumang pagmamatigas ng tao. Iyon ang ibig sabihin nung irresistible grace. Resistance to repentance is replaced by the gift of repentance. Yung dating ayaw na ayaw niya, nakukornihan siya, wala siyang pakialam sa Diyos, pero ngayon, papalitan ng Diyos ng regalo ng pagsisisi. At regalo din ng pananampalataya. May isang napakagandang talata and I want to read this sa King James. Psalm 110, verse 3. Especially the first part. Psalm 110, verse 3. Anong sabi doon? Thy people shall be willing in the day of thy power. Sa Filipino, kusang loob na ihahandog ng iyong bayan sa araw ng iyong kapangyarihan. Yun po ang pinaka-theme sa Bible
Pag kumilos ang Diyos sa tao, hindi siya nagpupumiglas, pero makikita niya, gusto ko sa inyo, Panginoon. Tapos na yung panahon ng aking pagre-rebelde. Kaya mali, sabi ko kaninang sinasabi ng isang professor pa naman ng theology daw, na nagkukumahog o nagpupumiglas yung tao, pero pinipili, wala naman ako magawa, ayoko na sa Diyos, kaya lang, niligtas niya ako. Walang ganun. Kung ayaw mo sa Diyos, walang nagbago sa puso mo, dire-diretso ka sa kapal. Pero pag binago ka niya, hindi pwede na sa Diyos ka na, pero layo ka pa rin ng layo. Although lumalayo talaga tayo, ibabalik tayo ng Panginoon sa Kanya. Ang laki-laki ng pagbabago, kusang loob, tandaan nyo. Kaya ito rin ang tanong. Una, kung hindi pa natin kilala ang Panginoon, hinihingi mo ba na baguhin niya ang puso mo at iligtas ka niya? O patuloy ka lang sa daan mo na parang may alam naman ako, okay naman ako, parang mabait naman ako, hindi makakapagligtas yan. Tanging ang biyaya ng Diyos tungo sa pagsisisi at pananampalataya makapagliligtas sa'yo sa pamamagitan ng Kristo. Pero ang challenge din sa atin kung tayong mga Kristiyano, yung totoong Kristiyano na nagsisi at nanampalataya, ang tanong, ganun ba tayo ka-eager? Ganun pa ba tayo ka-willing pagdating sa Diyos, sa pagkilos ng Diyos, sa pagpapasakop sa Diyos, sa pagsunod sa Diyos? Kasi marami na rin nagsasabing professing Christians daw, paglipas ng panahon, ang tigas-tigas na ng ulo pagdating sa Diyos. Di ba? Kaya yung paalala, huwag niyong pighatiin ang banal na spirito. Kailangan palagi tayong lumalapit at nagpapasakop sa Diyos. Pag dito nagkamali ang tao pagdating sa kaligtasan, at ang pakiramdam niya sa kanya nang galing ang kaligtasan yon, hindi niya ibabalik sa Diyos ang pinakamataas na parangal at papuri. Mayabang yan. At hindi po pwede na maging tapat na lingkod siya. Bakit? Kasi feeling niya, siya yung pinakamasigasig sa lahat . At siguro may bahagi yon kaya siya niligtas ng Diyos. Kita niyo kamalian, pinaghahalo kasi ng tao yung mga katotohanan sa Biblia hanggang mali ang conclusion. Again, remember yung text natin, 2 Timothy 2:25, ang Diyos ang nagkakaloob sa tao ng pagsisisi. At pag nangyari yon, mamamangha ka sa pagkilos ng Diyos kasi pwedeng hindi naman niya tayo kinilos. Yun nga yun yung kaninang kanta, Amazing Love. How can it be? Mamamangha ka, Panginoon, sa sama ko, sa dami ng kasalanan ko, sa karumihan ko, tapos ako pa yung kinilos niyo sa dami-dami ng tao. Salamat, Panginoon. Hindi pwedeng hindi mo i-appreciate ang kabutihan at pagkilos ng Diyos. At lalong lumalalim yan sa paglipas ng panahon habang mas nakikilala natin ang Diyos na ito. Doon natin makikita lahat yan dahil sa malaking pag-ibig ng Diyos sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat. Kanino babalik lahat ng papuri? Hindi ba sa Kanya? Ang sarap, di ba? At ito, makikita natin, dahil nga obvious na siguro by this time, na hindi kailanman pipilitin ng Diyos ang tao para magsisi o sumunod sa Kanya nang hindi binabago yung puso. Kaya totoo yung kasabihan natin, the heart of the matter is the matter of the heart. Ang totoong pinakamahalaga sa lahat, yung puso. Pwede ka kasing mag-conform sa labas . Palagi kang andyan, nakikita ka, kasama ka sa pagsamba. Pero ang tinitingnan ng Diyos, puso. Talaga bang ito ginagawa mo para sa Kanya? Masaya ka bang tagasunod ng Panginoon? Gusto mo ba siyang mapuri? Tinitingnan ng Diyos ang puso natin. Pag hindi ganon, again, we will become hypocrites. At tandaan nyo, yung pinagmalaki ng mga tao on the day of judgment, sabi na, hindi ba Panginoon, dami namin nagawa para sa inyong pangalan, nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo, gumawa ng mga maraming himala. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng katampalasanan, hindi ko kayo kilala. Pinaka nakakatakot yun. Kung ang basis ng ating kaligtasan ay yung ating mga kabutiang ginagawa kasi walang taong mabuti. Pero question, kung may ginagawa ang Diyos sa buhay natin, mas lalo bang lumalalim yung ating paghahangad para sa Diyos? Are we truly hungering and thirsting for God? O hindi na. Baka napalitan na ng kung ano-ano.
At mas matindi na ang pagnanais natin sa maraming bagay sa mundo kaysa sa Diyos. Kapag kumilos ang Diyos, makapangyarihan ang pagkilos niya. Kaya, kapag naintindihan natin ang ibig sabihin nitong irresistible grace o makapangyarihang biyaya ng Diyos, hindi tayo matatakot na magsabi at mangaral sa mga tao ng salita ng Diyos kasi ito galing sa Kanya. At kahit may makausap tayo at nag-witness tayo sa ibang tao, lalo na patungkol sa kanilang kalagayan sa Diyos, gusto mong sabihin ang katotohanan sa kanila sa isang maayos na paraan. Bakit? Tagapagsalita lang kasi tayo. Ang kaligtasan ay sa Panginoon. Salvation is of the Lord, sabi ni Jonah. Hindi sa atin yun. We're just deliverer of good news. Tagapagbahagi ng mabuting balita. So, hindi ka mapapressure to the point na, ay, kailangan this time, this month, maligtas na siya. Nasa timetable ng Diyos yan eh. Nasa kalooban ng Diyos yan. Pero, magkakaroon tayo ng kabigatan sa mga tao. Papanalangin natin sila. That is our role. Tingnan niyo po ang 1 Corinthians chapter 1, verses 23 and 24. Yun pa rin ang mensahe ngayon eh, si Kristo eh. Datapot ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Tingnan nyo, hindi nakapigil kay Apostle Paul na ipangaral ng Panginoong Kristo kahit hindi tanggapin ng mga tao. Ang tingin nila, hindi siya yun eh. It doesn't matter, siya pa rin ang mensahe. At ang sabi sa 24, ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Tingnan nyo, doon sa mga pinangaralan, marami ayaw, tumalikod. Pero yung mga tinawag ng Diyos, sa kanila, kahit Hudyo man yan, Grego, kahit anuman lahi, nakikita nila, totoo pala, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos, nasa Kanya lahat. Nagbabago yung pagtanaw nila. Kung dati hindi siya malaga, ngayon siya na ang pinakamalaga. Di ba yung karanasan ni Saulo? Sino kayo, Panginoon? Ako si Kristo na yung pinag-uusig. Ang laking shock. Malaking pagbabago. So, ibig sabihin, yung pagtawag, pinangaralan, at dito makikita natin, yung unang klase ng pangangaral o pagtawag para sa lahat, the general call. Yun yung unang bahagi. Sinabihan sila, walang kwenta, walang dating. Kasi, hindi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya kahit ang mga tagapagturo, tagapangaral, walang kapangyarihan sa sarili nila yan, kailangan sa Diyos manggaling. At mapapansin nyo, kadalasan, yung tinatawag na general call para sa lahat, hindi pinapakinggan ng mga tao yan. Kung kayo madalas lumalabas at nagsasabi sa iba, mabibilang nyo sa kamay nyo kung ilan ang interesado at magsasabing, sige, gusto kong makinig niyan. Kadalasan, ano ba yan? Ganon? Kasi abala pa ako eh. Marami pa akong gagawin eh. Minsan may kausap kami ni Brad Matthew eh. Dito lang. Tapos, nanalaman niyang Amerikano, so you're from the US. I also go back and forth to the US. Sabi niya, English siya. Nagsasalita si Matthew, ano daw? May mga bagay hindi niya maintindihan. Tinatranslate ko ngayon. Pero later, nag-uusap kami, lumalalim. Kasi alam ko na yan pagtungkol sa Diyos. Kaya may gagawin pa ako eh. Pag-usapan nyo na lahat sa ilalim ng araw, makikipag-usap yan. Pero kapag Diyos na pinag-usapan, tatalikod. Kaya tama daw eh. Pansin niyo, kapag nabanggit ang pangalan ng Panginoong Kristo, that's a test. Gusto ba niya sa pangalan ng Panginoon o sa Diyos? O ayaw niya? Nahihiwalay agad ang dalawang tao. At dito, sa pangangalan ni Apostol Pablo nangyari yun. Maraming ayaw, pero may mga tinawag ang Diyos. At dito papasok ikalawa na pinag-uusapan natin. Hindi lang basta tumawag, makapangyarihan. Nakikita nila si Kristo ang kailangan nila. Salamat. Ginawa ng Diyos sa atin yun. Kasi kung hindi, kagaya rin tayo ng karamihan, napapahamak pa rin eh. At proud na proud pa ang marami sa kasalanan. Proud na proud pa sila na lumalayo sa Diyos. Hindi nila nakikita
ang kanilang kakulangan. So, kapag gumawa ang Diyos sa kanilang puso, malaki ang magiging pagbabago. Isipin nyo, gaano ka makapangyarihan ang pagtawag ng Diyos? Pag-isipan nyo to gaano ka makapangyarihan ang pagtawag at salita ng Diyos? Can you give me an example na magpapakita ng kapangyarihan ng salita at pagtawag ng Diyos? Now, lagay lang natin una in creation. Genesis 1, nung sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag, kita nyo agad ang kapangyarihan ng Diyos. Yung hindi natin kayang gawin, kayang-kaya ng Diyos Lahat nilikha niya sa pamamagitan ng pagsasalita, maliban sa tao na hinulmahan ng Diyos at hiningan sa butas ng ilong at naging buhay na kaluluwa. Pero galing pa rin sa kapangyarihan ng Diyos. So, salita niya makapangyarihan. Pagdating sa John 1, yung salitang yun, siya yung Diyos na nagkatawang tao, ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, yung binabanggit ni Deacon Kempi, nung sa panahon ni Lazaro, 4 na araw na patay na Kasi hindi nagmadali ang Panginoon Sabi niya, nung narinig niya balita, in-expect ng mga kapatid, magmamadali. Hindi. Sabi niya, ang karamdaman ito, hindi para sa kamatayan lang, kundi para sa kalwalatian ng Diyos. Hindi nila maintindihan. And later, sabi ng Panginoon, patay na si Lazaro. Kasi sabi niya, natutulog lang Tsaka tayo pumunta. At pagdating nun, 4 na araw na, nabubulok na. Anong sinabi ng Panginoon? Tanggalin niyo ang bato. Yun lang ang kaya nilang gawin, tanggalin. Pero sumigaw ang Panginoon, Lazaro, lumabas ka. Lazarus, come forth. Yun ang makapangyarihan ng tinig ng Panginoon. Yung patay, nabuhay. Bakit? Siya rin kasi nagbibigay buhay sa atin. Ganon din sa spiritual. Kahit anong pilit natin sa tao, sige na, ngayon mo na tanggapin si Kristo. Kapag hindi kapangyarihan ng Diyos yan, meron kang zombie. At marami nasa church, zombie. Bakit? Buhay sa panglabas, pero yung puso at kaluluwa, patay. Kaya kailangan bigyan ng buhay ng Panginoon. Ganun ka makapangyarihan. Kaya kung kayang sabihin ng Panginoon, magkaroon ka ng buhay, magkakaroon ng buhay, pag sinabi ng Diyos, magkaroon ka ng pagsisisi, magsisisi yung tao. Pag sinabi ng Diyos, magkaroon ka ng pananampalataya, magkakaroon siya ng pananampalataya. Hindi niya alam na nangyayari sa kanya yun. Pero gumagawa ang Diyos. Kaya tatawag na lang siya, Panginoon, mahabag kayo sa akin. Kagaya ng ginawa ng isang publican, ng isang maniningil ng buwis. Ginawa ng Diyos ang pagkilos. So, again, salamat sa Diyos sapagkat siya ang unang gumagawa sa buhay. Tanong, madalas nyo bang hinahanap ang Diyos kahit na sabing Kristiyano na kaya? Araw-araw ba may panahon tayo para hanapin ang Diyos? Ang kanyang salita, ang pananalangin? Paano kapag tinatabangan tayo at ayaw natin? Alam nyo, magandang encouragement yung Psalm 27:8. Psalm 27:8. When thou said, seek ye my face, my heart said unto thee, thy face, Lord, will I seek. Ang Diyos na nag-uutos, hanapin mo ang aking mukha. At ang isang binago ng Diyos at masunurin sa kanyang puso pa lang sasabihin niya, oo, Panginoon, gustong-gusto ko kayong hanapin. Hindi niya babaliwalain ng Diyos. Ang Diyos yung naglalagay sa puso natin. Di ba? Si Paul din na nagsabi in Philippians that God is the one who gives us the will and to do of His good pleasure. Yung pagnanais at yung kakayahan sa Diyos nanggagaling yan. Salamat sa makapangyarihang pagkilos ng Diyos. At makikita nyo, kahit sa kalooban ng tao, merong dalawang puwersa kumikilos. Pero wag niyong isipin na pantay. Kasi ang iniisip ng iba, yung pantay daw yung puwersa ng liwanag tsaka yung dilim. Hindi totoo yun. Mas makapangyarihan ng Diyos Tingnan niyo yung 2 Corinthians 4. Ito ang ginagawa ng kaaway sa puso at buhay ng mga tao. 2 Corinthians chapter 4, verses 4 hanggang 6. Ang kaaway na siyang Diyos ng sanlibutan ang bumubulag sa mga mata ng mga hindi nananampalataya para daw wag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kalwalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos.
So may pumipigil. Bukod sa ating pagiging makasalanan, ito pa ang dyablo, ang kaaway, para harangin ang mga tao na lumapit sa Diyos. Kaya pala, hindi natin pwedeng baliwalain ang pagkilos ng kaaway. May kapangyarihan siya. Pero tandaan nyo, hindi siya ang pinakamakapangyarihan. Anong sabi nun? 2 Corinthians 4, verse number 5 naman. Ito mahalaga. Sa isang tagapangaral ng Panginoon, hindi dapat sarili pinapangaral, hindi siya ang itinataas. Kundi ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon. Siya ang karapat-dapat. Di ba, may daming mga ngaral, sila pinakasikat. In fact, may isang grupo nga namatay na yung kanilang founder, pero siya pa rin ang iniidolo Lahat ng kanyang sabihin, tama sa mga tagapakinig, hindi nagsisiyasat ng salita ng Diyos Sa tao kasi nakaangkla. Hindi. Test na yan kung ang pinaniniwalaan ng mga tao ay talagang sa Diyos o hindi, sinong naitataas. Pero tingnan nyo yung pinakahuli dyan sa verse number 6. Ang kaaway, kumikilo siya para bulagin ang mga mata ng mga tao. Huwag lumapit sa Diyos, huwag nila makilala ang Diyos. Pero gumagamit ng Diyos ng tagapangaral na ang kanilang isip at puso kailangang ipangaral si Kristo. Hindi kami. At ang Diyos, sabi doon, for God who said, let light shine out of darkness, has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Ibig sabihin, walang kwenta yung pangangaral kung hindi sa kapangyarihan ng Diyos. At ang Diyos, mas makapangyarihan siya sa kadiliman. Pwede niyang pagliwanagin at buksan ang isip at puso ng mga tao. Kaya salamat sa Panginoon. Siya lang ang tunay na dapat papurihan. Nakikita niyo, sana encourage tayo ng Panginoon kung tayo natatakot o kinakabahan na magbahagi ng salita niya, ba tayo kakabahan? Ang Diyos nga ang nagbibigay ng liwanag at pinapalaya niya yung mga tao. Pero, kaya sabi ni Paul, di ba, alam niyo rin yung Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Ba't hindi niya kinakahiya ang ebanghelyo? Sapagat yun daw ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng sino mang sasampalataya. Kahit sino pa yan. Nasa kapangyarihan ng Diyos. So, sana encouragement sa atin yan. At sana, kapag tayo, binuksan ng Diyos ang ating mga isip at puso, gusto natin siyang maparangalan. A classic example of this, and siguro dito tayo mag-wind down, is Acts 16:14. Si Apostle Paul, nangangaral siya at maraming nakikinig na kababaihan. Pero, mapapansin nyo, may kinilos ang Diyos. Sabi dyan, Acts 16:14. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshiped God, heard us. Si Lydia, sumasamba na sa Diyos, pero narinig niya ang ebanghelyong pinapangaral ni Apostol Pablo. Anong ginawa ng Diyos? Whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. Habang nakikinig siya ng ebanghelyo, binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia. At naging totoong anak siya ng Diyos. Ibig sabihin, marami rin ganyan. Marami sumasamba na. Pero hanggat hindi binubuksan ng Diyos ang kanilang puso, hindi sila magiging tunay na mga anak ng Diyos. Panghawakan natin yung mga kapatid. Una, huwag tayong pakasiguro na matagal na tayo sa church at marami na tayong ginagawa. Baka hindi mo pa tunay na kilala ang tagapagligtas, kasama ka sa mapahamak. Pangalawa, may encourage tayo na ituloy natin. Ibahagi ang salita ng Diyos. Ang Diyos ang magbubukas ng puso. At tayo naman, na handang sumamba sa Diyos, palagi natin ipanalangin, Lord, tulungan niyo po ang tagapangaral. Tulungan niyo po ang tagapagturo. Tulungan niyo po ako na maintindihan ko, mabuksan ang isip at puso ko sa inyong mga salita at makita ko inyong kalwalatan. Kapag ginawa natin yon, malulugod ang Diyos. Nakilusin tayo. Hindi po pwede na walang mangyayari sa buhay natin. So, hindi lang tayong passive attendees. Di ba? Kasi kumikilos ang Diyos. At nagre-resulta yon sa kapanganakang muli. Totoong paliligtas ang tao sa kapangyarihan.